prices of basic goods should not increase until the second week of April, according to the Department of Trade and Industry. And for more details, we have mobile journalist Amy Atienza. Amy, what can you tell us? Good afternoon, Lord Denise. Kanina nga ay pumunta dito mismo sa Taguig City ang Department of Trade and Industry para nga mag-inspeksyon at magsagawa ng monitoring tungkol nga sa presyo ng mga bilihin sa grocery stores. So una nating pinuntahan dyan yung Pure Gold dito sa FTI, tapos dito naman yung katabi, no, yung sa SM Hypermarket. At nakita naman ni DTI Secretary Cristina Roque nga na wala naman daw pagtaas sa presyo ng mga bilihin dito sa mga tindahan dito sa Taguig City. Yan daw din ay ayon sa patakaran, no, na hindi nga pwede munang magtaas ng presyo at dapat ay nakaalinsunod, no, sa suggested retail price ng DTI. So may ilan na dyan na sinasabi natin, no, sa basic necessities and prime commodities, kabilang dyan yung mga tubig, yung tinapay, canned goods, pati na rin toiletries, at nakita naman nga na sapat naman yung presyo, no. Though may nakausap tayong ilan dito, no, na sinasabi nila na mayroon na raw changes, at kahit nga paalala pa rin ng DTI na wag nga raw mag-hoard at mag-iwas, umiwas, no, sa panic buying. May ilan na rin kasi nga nag-e-expect na baka nga raw tumaas ito dahil yung pagtigil kasi dito sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin hanggang April 16 lang. And what comes after that ay titingnan pa raw ng DTI, pati na rin ang iba pang mga ahensya, dahil depende na rin daw yan sa supply na may bibigay ng mga manufacturer. Pero wag nga raw mangamba dahil sapat pa naman daw yung supply na meron, lalo-lalo na sa pagkain. Pero yun nga, nasabi nung iba dito na mas maigi na nga rin daw na marami-rami, no, yung mga bilhin nila dahil kung babiyahe din daw sila dito ay mas magiging mahal daw. So yun yung ilan sa mga nakikita natin at yun yung nangyari mismo dito sa monitoring, no, ng Department of Trade and Industry. Sorry, Amy, can you talk us through the steps actually or the whole process of them checking? Yan ba isa-isa talaga na chine-check yung presyo at saan ito binabangga? And follow-up ko na rin, for our mga kababayan na talagang mas gustong kilatisin at planuhin ang kanilang budgeting, is there a website? Saan ba sila pwede pumunta para makita kung ano talaga yung SRP ng lahat? Well, dun sa monitoring muna, no, Denise, actually ang tiningnan lang talaga dito ni DTI Secretary yung talagang common na binibili ng mga tao. So umikot siya from the canned goods, tapos dun sa mga tinapay, dahil doon sa listahan din ng basic necessities and prime commodities, nasa around 200 kasi na products yan. So hindi na totally hinimay-himay, pero chinek pa rin naman yung mga prices talaga. So may ilan lang, tulad ng mga canned goods nga na parang umabot sa tamang presyo naman. May ilan din na nakita si DTI Secretary Roque na mas mababa pa yung presyo doon sa suggested retail price. So yan yung nakita dito mismo sa monitoring, no. Pero meron din silang paalala, no, doon naman sa dito nga sa supply din at sa pagkausap nila sa mga manufacturer na yun nga, sapat pa naman daw. And technically, para naman dito sa ating mga consumers, meron naman daw website at saka social media accounts ang Department of Trade and Industry kung saan makikita nila mismo lahat ng lista ng basic necessities and prime commodities at yung suggested retail price nila. So if in case lang din, no, Denise, na may makita rin sila na mas mataas sa suggested retail price, pwede naman daw silang magreklamo mismo sa DTI. Meron ding contact sa kanilang social media accounts para nga makita nila kung ano nga ba yung penalties na maibibigay nila sa mga tindahan na magtataas agad ng presyo after ng April 16. All right, thank you very much. Again, that was our mobile journalist, Amy Atienza.